Welcome po sa ating online Bible study. Nawa ay ingatan kayo ng Diyos sa araw-araw, lalo na ang mga nasa gitnang silangan, mag-ingat na huwag maipit sa digmaan ng US, Israel, at Iran. Ito pong muli si Pastor Erwin Dabanden, nagsisikap na ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Ang lesson natin ngayon ay pinamagatan kong, ang tunay na kahandaan sa pananampalataya. Samahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, upang maunawaan natin ito ng husto. Panimula, mga kapatid, ngayong umaga ay haharap tayo sa isa sa pinakamabigat, pinakadirekta, at pinakapersonal na babala ni Jesus. Ito ay hindi para sa mga hindi naniniwala, mga nasa labas, o mga walang interes sa Diyos. Ito ay para sa mga naghihintay, katulad ko, katulad mo, tayong lahat. Para sa mga nagsasabing, naghihintay ako sa Panginoon. Unang punto, ang kaharian at ang mga naghihintay, talata 1. Ang kaharian ng langit ay maihahambing sa 10 birhen na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Mga kapatid, ngayong umaga ay haharap tayo sa isa sa pinakamabigat, pinakadirekta, at pinakapersonal na babala ni Jesus. Lahat sila ay bahagi ng grupo, miyembro ng relihiyon, may ilawan, may layunin, naghihintay. Walang outsider dito, walang rebelde, walang atheist, lahat mananampalataya, lahat sila ay naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Sa pagdating ng Panginoong Hesus, mga mananampalataya, ibig sabihin, ito ay larawan ng mga taong nagsasabing, kasama ako sa bayan ng Diyos. Umaasang siya ay ligtas, dahil may pananampalataya naman siya. Ikalawang punto, ang nakakagulat na pagkakaiba, talata 2-4, 2. Ang 5 sa kanila ay mga hanggal at ang 5 ay matatalino. 3. Sapagkat nang kunin ng mga hanggal ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. 4. Ngunit ang matatalino ay nagdala ng langis sa mga lalagyan na kasama ng kanilang mga ilawan. Hindi sinabi, 5 ay masama, hindi sinabi, 5 ay di naniniwala. Ang sinabi, mangmang. Ano ang pagkakapareho? Parehong may ilawan, parehong lumabas, parehong naghihintay. Pagkakaiba, ang mangmang ay kumuha ng kanilang mga ilawan ngunit hindi kumuha ng dagdag na langis bilang reserba. Ang matatalino, bukod sa ilawan, ay kumuha ng dagdag na langis sa kanilang mga sisidlan. Ang kaibahan ay hindi panlabas. Ito ay panloob, hindi nakikita agad, na itatago ang mga kasalanan, mapagkunwaring Kristiyano. Hindi halata sa umpisa, lahat ay mukhang handa. Ngunit ang matatalino ay naghanda para sa pangmatagalang paghihintay. Ito ang mga nagtiis, nagtiyaga, at nagsisikap sa paglilingkod. Ang mangmang ay naghanda para sa simula. Masipag sa simula, halos matulog na sa simbahan. Kahit malipasan ng gutom, masaya pa rin, ang katwiran, para naman kay Lord. Pero hindi tumatagal, humihinto sa kalagitnaan, hindi nagpapatuloy. Kinakapos ng langis ang ganitong mga tao. Ikatlong punto, ang pagkaantala, talata 5. Samantalang naantala pa ang lalaking ikakasal ay inantok silang lahat at nakatulog. Ito ang kritikal na punto. Ang problema ng mangmang ay hindi kakulangan sa simula. Masigasig at masipag. Ang problema ay hindi sila naghanda para sa pagkaantala. Hindi marunong magtiis, magtiyaga, at humihinto. Ang pagkaantala ay nagsisilbing pagsubok sa ating katapatan. Madalas talo ang mga minipin. At pansinin, lahat sila ay inantok at nakatulog. Kahit ang matatalino ay nakatulog. Ibig sabihin, ang issue ay hindi pagiging perpekto. Hindi pagiging laging alerto. Hindi pagiging super spiritual. Napapagod pero hindi humihinto. Mataas nga ang spirituality mo pero kung humihinto ka naman sa kalagitnaan, wala ring kabuluhan. Dapat pinanatili ang mataas na spirituality. Ang issue ay, may sapat ka bang langis kung tumagal ang paghihintay? Ang faith mo ba ay tumatagal, nagtitiis, at naghihintay? Ika-4 ng punto, ang biglaang sigaw, talata 6. Subalit ng hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Walang babala, walang paunang abiso, walang warning. Walang sinabi, handa na ba kayo? Darating ako sa ganito petsa, abangan ninyo ako. Ito ang larawan ng katotohanan, ang pagdating ay hindi nakadepende sa readiness ng tao. Ito ay nakadepende sa plano ng Diyos. At kapag dumating ang sandali,
hindi na paghahanda ang usapan, kundi, kung nakahanda ka na ba. Ika-5 punto, ang pagkakabulgar ng katotohanan, talata 7-7. Bumangon lahat ang mga birheng iyon at iniayos ang kanilang mga ilawan. 8. At sinabi ng mga hanggal sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat namamatay na ang aming mga ilawan. 9. Ngunit sumagot ang matatalino na nagsasabi, maaaring hindi sapat para sa amin at para sa inyo. Kaya't pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo. Nagising ang lahat, nag-ayos ng ilawan ang lahat. Sa puntong ito, mukha pa ring pareho ang lahat. Ngunit doon lumabas ang problema, ang mangmang ay nagsabi sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis. Ngayon lang nila nakita ang kakulangan. Ngayon lang nila napansin ang kakulangan. Ngayon lang nila napag-isip-isip ang kanilang pagkukulang. Sana naglingkod ako, sana nakinig ako, sana nagsisimba ako, sana hindi ako sumama sa barkada, sana hindi ako nagbisyo, at marami pang sana. Ngunit huli na. Ang sagot ng matatalino, baka hindi magkasya sa amin at sa inyo. Ito ay hindi pagiging madamo. Ito ay paglalarawan ng isang espiritual na katotohanan, ang kahandaan ay hindi naipapasa. Hindi mo mahihiram ang pananampalataya ng asawa mo, kabanalan ng pastor mo, sigasig ng magulang mo, at hindi ito transferable. Ang kaligtasan ay personal. Sabi nga ng kasabihan, buntot mo, hila mo. Ika-6 na punto. Ang pinakamasakit na linya, talata 10. At habang pumupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking ikakasal. Ang mga nakapaghanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalan, at isinara ang pintuan. Habang inaayos pa nila ang sarili, dumating na, ang mga handa ay pumasok. Hindi ang mga nagsimula, hindi ang mga nagsikap sa simula pero kinapos. Hindi ang mga nakisama sa mundong ito, kundi ang mga handa. Hindi na nagulat, hindi natakot, hindi yung magsisikap pa lang. Kundi panatag ang loob, handang-handa na pumasok sa loob. Saka ka pa magpapasya na lumapit sa Diyos, wala nang pagkakataon. Hindi dahil ayaw ng Diyos, kundi dahil natapos na ang panahon. Ang biyaya ng Diyos ay natapos na, walang extension at walang palugit. Isinara na ang pinto. Ika-7 punto. Ang huling pakiusap, talata 11-12. 11. Pagkatapos ay dumating naman ang ibang mga birhen, na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. 12. Ngunit sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Sila ay, kumikilala, tumatawag, humihingi sa Diyos, nananalangin sa Diyos, kumikilala sa Diyos, at mayroong pananampalataya. Ngunit ang sagot, hindi ko kayo kilala. Hindi sinabi, nahuli lang kayo. Bakit ngayon lang kayo, at konti pa sana? Kundi, hindi ko kayo kilala. Ang tunay na problema ay hindi kakulangan ng oras. Mahaba at sapat ang oras na ibinigay ng Diyos, kundi kakulangan ng relasyon. Nagbingi-bingihan sa panawagan ng Diyos. Hindi pansin ang salita ng Diyos at tamad mag-Bible study. Sa sermon ay hindi nakikinig, ginagawang abala ang sarili at hindi pansin ang words of God. Sa halip na maupo at makinig, bilang pagpapakita ng respeto sa salita Diyos, gumagawa ng iba para magmukhang abala. Maraming Marta sa loob ng simbahan. Ika-8 punto. Ang buod, talata 13. 13. Kaya maging handa kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw o ang oras. Hindi sinabi, hulaan ninyo. Kalkulahin ninyo. Alamin ninyo ang petsa. Ang sinabi, maghanda. Ibig sabihin, mamuhay sa kahandaan. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay lifestyle. Siguraduhin na laging puno ng langis ang lalagyan para hindi kapusin. Laging mamuhay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Laging magbasa ng Biblia, upang makasumpong katotohanan, hindi yung umaasa lang sa pakikinig, walang sariling pagsisikap. Iba yung pakikinig pero iba rin yung personal na nagsasaliksik, sariwa ang matatanggap mong mensahe ng Diyos. Magpatuloy sa paglilingkod at laging baunin ang katapatan sa Diyos, sa lahat ng sandali ng iyong buhay. Hindi ka mauubusan ng langis. Ika-9 na punto, mga direktang aplikasyon. Mga kapatid, ang tanong ngayon ay hindi, ikaw ba ay may ilawan? Kundi, may langis ka ba? Hindi, ikaw ba ay relihiyoso at miyembro ng church? Kundi, ikaw ba ay handa kahit tumagal ang paghihintay? Hindi, nagsimula ka ba sa pagiging Kristiyano?
kundi nananatili ka ba at hindi humihinto? Ika-10 na punto, mga seryosong tanong. Kung dumating siya ngayon, handa ka ba? O kailangan mo pang mag-ayos ng buhay, magbago ng buhay, maghanda ng buhay? Kung kailangan mo pa ng langis o wala ka pang langis, maaari ka pang humingi ngayon, hindi pa huli ang lahat. Maaari ka pang bumangon at magpatuloy ngayon. Huwag mong hintayin na maging huli na ang lahat. Sana hindi marinig sa bibig mo ang mga salitang, sana nagbago na ako, sana naglingkod ako, sana nakinig ako sa pastor ko, sana sumama ako sa paanyaya ng kaibigan ko, sana hindi ko tinutulugan ang mga sermon, sana dumalo ako sa Bible study, at marami pang sana. Laging sa huli ang pagsisisi. Bukas pa ang pintuan ngayon, nag-aanyaya si Jesus, na lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob uli. Ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa Diyos, upang hindi tayo maabutang nasa sanglibutan pa ang ating buhay. Ang sarap ng pakiramdam na maabyutan tayo ng Panginoong Hesus, sa Kanyang muling pagbabalik, na tapat na naglilingkod sa Diyos. Conclusion. Ang talinghagang ito ay hindi kwento tungkol sa hinaharap lamang. Ito ay salamin ng kasalukuyan. Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Pinapayuhan tayong harapin ang bukas at paghandaan ito. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, yun ang mapapasya ng iyong magiging kapalaran sa hinaharap. Ang tunay na tanong ay, handa ka ba ngayon? Dahil darating ang sandaling, isasara ang pinto. At ang mahalagang tanong ay hindi, kung kasama ba ako sa grupo? Kung miyembro ba ako ng relihiyon? Kung ano ang pangalan ng kinaaniban kong relihiyon? Kung naglilingkod ba sa Diyos ang mga magulang? Kundi, kilala ba ako ni Jesus? Mayroon ba akong tamang relasyon sa Diyos? Huwag no ang marinig natin sa Panginoong Hesus, sa pagharap natin sa Kanya bilang hukom ang mga salitang, hindi ko kayo kilala.